ang BARM elections, first time po na magkakaroon for parliamentary elections para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ano po ngayon ang sitwasyon? Marami hubang nasisilip kayo na gustong tumakbo? Ano yung outlook kung may mga bagong politikong yayabong o babalik ang mga political families? Siyempre po, Mamalu, ang sabi nga nila, political families, traditional political families versus yung mga dating namundok. So medyo kakaiba itong laban na ito. I will honestly tell you, Mamalu, na ako'y kinakabahan dito sa labang ito. Pero tayo naman po'y naghahanda at sobra na rin po yung mga plan A, plan B, plan C namin tungkol sa mga bagay na ganyan. At dapat din po nating malaman ng mga kababayan natin, alam nyo po, maliban kasi sa pag-elect ng kanilang representante sa parliament, mag-elect po sila ng kanilang political party na parang party list. Abay, Correct. nagpapa-accredit po sa amin, Ma'am Malu, 16 na political parties at 1,500 na sectoral organizations upang makabilang doon sa pagpipilian kung Na sino ang pwede parliament. ng representante. Oo, kasi mix ho sila, no? Direct voting, sectoral reps at party reps. Ano po? Po, 40 po, 80 po lahat ang miyembro ng Correct. 80 po Parliament. lahat ang miyembro ng parliament. Sa 80 po na yun, Mamalu, ay 40 po ay sa political parties, 32 ay sa parliamentary district at 8 sa sectoral organization. Isipin niyo po, 1,500 yung nagpapa-accredit sa amin tapos 8 lang ang paglalaban-labanan doon sa Okay. 8 posisyon. At kanina po parang may announcement ng Supreme Court, Mamalu, na may desisyon ng Supreme Court mukhang hindi po sinasama na ang Sulu sa Bangsamoro. Kaya medyo napakalaking development po ito at Mhm. marapat po na makikiabangan nyo yung ating po sasabihin sa bagay na yan sapagkat gusto namin alamin ano ang implikasyon nito sa gagawin nating eleksyon kung mawawala pala ang Sulu sa Bangsamoro. O mababawasan malamang yung number of seats up for grabs para Ganun sa po yung Ganun po yun, Ma'am Malu. Ang tanong po pwede ba kami basta magbawas kung walang pagbabago sa batas? Kung correct. walang amendment sa batas, pwede ba namin gawin na kami lamang yon o dapat meron pong pagbabago sa organic law na Correct. Mm. sinusunod natin para lamang doon sa pagkukondak at paghuhol ng eleksyon. Ano ho yung bago? Ano yung kakaiba sa BARM elections at sa election code nila? Tila meron silang parang even for political parties, nagtakda yata sila ng parang medyo gender-friendly provisions. Ano po? Yung Ay, membership opo. ng kababaihan. Ano po yung bago sa kanila at kakaiba o medyo movement forward sa BARM elections na to? Nakaka-ano nga po nakaka-proud yung ginawa po nila sapagkat alam nyo, naglagay sila dapat 40% kababaihan dapat do sa mga political parties. At the same time, Mamalu, ay naglagay din po sila ng anti-political dynasty provision hanggang second degree. Mag-ina o mga magulang at saka anak at saka yung mga lolo't lola. So ibig sabihin, mas advanced po sila kaysa sa Omnibus Election Code natin na 1985. Kapagkat sila, meron na silang gender sensitive provision at pagkatapos meron pa silang anti-political dynasty provision. At kita nyo po, Mamalu, ang political parties dapat 10,000 ang miyembro. Ibig sabihin talaga sinisigurado na yung political parties ay well represented in the entire region. Sa atin dito minsan 100 miyembro lang political party na. Oo, tsaka minsan nga ho, wala ngang miyembro, kuning-kuning lang. Political party pa rin. Ano po? Ito nga po. Anyway, pero yung issue ng parang hotspots o yung tinatawag nilang parang areas of concern ng COMELEC, saan ho? At ano yung reading ninyo? Mas marami ba? O particularly, hindi lang yung usual na sa BARM, sa iba't ibang lugar? Kasi nagiging intense po yata yung rivalry ngayon sa ilang mga probinsya at rehiyon. Baka nga po sa bar, wala pa tayong magkaroon ng violence dyan. Baka nga po, alam nyo naman, kapag sila mga kapatid nating Muslim ang naglalaban-laban, naniniwala naman tayo na magkakaroon ng katahimikan din dyan sa bar. Baka nga po sa ibang lugar pa magkaroon ng violence o kaya yung hindi talaga pagkakaunawaan ng mga partido. Ngayon po, so medyo umiinit na sapagkat meron na po tayong mga namomonitor na karahasan, maaaring mga barangay officials lang, meron din naman mga municipal officials, pero ito po simula na ng kampanya o simula na ng eleksyon. Lalo na po, Ma'am Malu, pag nag-file ng candidacy sa October 1 to 8 at nakakalungkot, wala pa po Correct. kaming kapangyarihan pag nag-file ng candidacy dahil remember, ang kapangyarihan po ng COMELEC ay papasok lamang pag nagsimula na yung tinatawag na election period.